Ito po ay 2 Thessalonians. Now, the epistle follows soon after the first to the Thessalonians. The theme is more or less the same as the 1 Thessalonians. Halos pareho lang ang tema, na muling mababalik ang Panginoon at ang mga anak ng Diyos ay nag-aantay. At habang nag-aantay, ganito dapat tayo. Yan po ang sinasabi, yan ang mensahe ng 1 Thessalonians at itinuloy na naman ito ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians. The first epistle deals with the coming of Christ to His saints. Ito po yung pagkakaiba. No, the epistle deals with the coming of Christ for His saints. Ibig sabihin, ang Panginoon ay babalik para sa kanyang mga anak. While the second epistle deals with Christ coming with His saints in glory. Yan ang pagkakaiba. No? Ang 1 Thessalonians ay patungkol sa ano ba yan? Kanyang pagbabalik para sa kanyang mga anak. Sa 2 Thessalonians naman ay babalik siya kasama na yung kanyang mga anak. So, ibig sabihin, ay second coming na ito. Kasi ang second coming, mga kapatid, ay kasama na tayo, no, sa second coming. Okay? For your, para medyo may ayos lang natin ng konti yung ating eschatology. Okay? Now, chapter 1, Paul addresses the trials and tribulation. No, trials na naman at tribulations na naman ng mga Kristiyano, no, as they are facing because of error that false teachers had brought into the church. Ganun naman ang nangyayari, no? Dating mga kasama, later on lalabas at yun yung magpapahirap sa church, no? Buti sa panahon natin ngayon, hindi na masyadong nangyayari yan. Pero nung panahon ni Pablo, sobrang usong-uso yan. Na meron silang mga bagay na natatagpuan, bago mga turo, yayakapin nila, aalis sila sa church, at ipe-persecute nila yung dati nilang mga kasama. Yan po, no? Now, ang title ng ating mensahe ngayon ay The Salutation and Thanksgiving. No? Salutation. Ang salutation ay nasa verses 1 and 2. Napaka-eksi lang nito, no? At nabasa na natin kanina, Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ. Grace unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ito pong opening ng second epistle ay halos kaparehong-kapareho nung nasa 1 Thessalonians. Dahil doon, natapos na natin yan. Okay? Kaya lalaktawan na natin ang first point. Tapos na tayo. Okay? Oh, kaparehong-kapareho po. No? Halos kapareho. Di ba? Oh, gusto niyo puntahan ninyo sa 1 Thessalonians chapter 1. Oh, parehong-pareho talaga. Oh, natalakay na natin yan noong nakaraan pa. Baka sabihin nyo, ay, nag-uulit si pastor. No, hindi. Oh, dahil doon, balato, hindi ko na uulitin. Para hindi, para fair. Now, ang pangalawa is the thanksgiving for the progress made. No? Kasi, the salutation and the thanksgiving. Now, ang dahilan ng thanksgiving na Pablo rito ay yung progreso na nangyari sa buhay at pananampalataya ng Thessalonian Church o Thessalonian believers sa verses 3 at saka 4. Okay? Kaya ang sabi niya, we are bound to thank God always, brethren. Okay? Ang ganda, mga kapatid. Now, nabasa na naman natin yan kanina, kaya hindi na natin babasahin. Okay? So, ang unang bagay na atin pong papansinin dito ay yung the necessity. No, the necessity sa verse 3. Ang Tagalog ng necessity ay ang pangangailangan. Okay? Ang pangangailangan. Ang sabi ni Pablo, we are bound. We are bound
No? Ang ibig sabihin niyan is a sense of debt. No? Ang pakiramdam niya, siya ay nagkakautang. Nakaramdam ka na yan? Na ang pakiramdam ko ay meron akong pagkakautang sa tatay ko, sa nanay ko, sa mga nag-alaga sa akin. Ako, meron akong ganun pakiramdam. Hindi ko alam kung kayo ganun. Ang tawag natin doon sa Tagalog ay utang. Yan. Kaya, totoo. Biblikal ang utang na loob. Hindi po, ano yung tawag natin doon? Hindi po panunumbat ang utang na loob. Kaya hindi tayo nanunumbat kasi dapat innate ito. Natural dapat ito sa Kristiyano. Naintindihan niyo mga kapatid? Na kapag ka Kristiyano ka, marunong kang tumanaw ng utang na loob. Lalo na sa mga magulang mo, sa mga nag-alaga sa iyo, sa mga nagfa-follow up sa iyo nung bago ka pa lang na Kristiyano, yung nag-aantay sa iyo, nanunundo sa iyo, no? Lalo na yung si Mike, nakasasakyan pa yan. No, pagdating niya rito, tinanong ko siya, bakit ngayon ka lang? Kasi ang agad dumating yan eh. 7 o'clock. No, mukhang mayroon ng dinadalaw eh. No, mukhang merong dinadalaw, hindi muna nanundo eh. Dumalaw muna. Okay. Kamot siya ng ulo, biro lang ha. No, we are bound. Magpasalamat kayo. 7 o'clock pa lang mga kapatid. Anong oras gumising yan? Malamang alas 6. No, nag-almusal, dami ginawa niya, tapos sa biyahe pa. Kinuha yung sasakyan. Magpasalamat tayo, hindi lang yan. No, yung nagturo sa inyo sa Sunday school. Yung nagtuturo sa inyo sa kublihan. No, congratulations nga pala sa bubuyan mga kapatid. No, kahapon, ang dami na. Kita nyo, no, kung ang mga leaders lang gagalaw, tamo, ang dami na nila kahapon sa bubuyan at hindi ako magugulat na ang bubuyan ang magkakaroon ng pinakamaraming camp delegates later on. Yes. No, sa April. Okay? Itong taon na to. Sa susunod na taon. Okay? So, sense of debt, pakiramdam ng utang. No? Owed to God in view of their spiritual growth. Yan ang dahilan kung bakit nagpapasalamat si Pablo kasi nakita niya yung spiritual growth, yung nangyari sa buhay ng mga Kristiyano. Yan po mga kapatid, no? So the Apostle Paul expresses his obligation, no? Hindi po dahil sa sumbat, hindi dahil merong nanumbat sa kanya, hindi dahil sa may nagpaalala sa kanya, kundi natural ito. Na you appreciate everything that you see or feel or sense kapag ka ikaw ay anak na ng Diyos, no? Hindi obligasyon to constantly thank God for the Thessalonian believers. Kahit na ang pagpapasalamat sa Panginoon, hindi rin natin obligasyon yan. Dapat yan ay natural lamang. Tama ba mga kapatid? Sa mga mananampalataya. Because their faith is growing exceedingly. Labis ang naging growth o spiritual growth ng mga mananampalataya na nakita niya. And their love for one another is increasing. Yan ang sinabi sa ating text ngayon. No? Nadagdagan, lalong nadadagdagan ang pag-ibig nila sa isa't isa. Yan mga kapatid, ano? At yung kanilang paglago ay talagang nagiging labis. Kita mo naman ang paglago ng isang tao eh. Dati nalilate siya, ngayon 1 minute na lang nalilate. Growth yan. Di ba? Dati once a month lang siya nagsisimba, ngayon 2 a month na. Ganun. Kahit hindi perfect yan, pero at least nag-grow. Di ba? Wag namang habang panahon, 2 beses lang sa isang buwan. Dapat na nagpro-progress. At yun ang nakita ni Pablo. Siguro nakakita siya doon ng mga magagalitin na nakakagawa ng mga nakakasakit na mga bagay kapag siya'y nagagalit.
Oh. Nakita rin ni Pablo yun. Kaya talaga itong mga Kristiyano rito sa church na to. Kaya ang ginawa niya ay pinasalamatan niya ang Panginoon. Yan mga kapatid, okay? At sinabi niya pa rin sa verse 3, as it is meet. Nakita niyo mga kapatid, no? As it is meet. It was merited o karapat-dapat or nararapat by their conduct. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uugali. Yan yung by their conduct eh. Sa pamamagitan ng kanilang mga pag-uugali. He feels it is fitting. No? Ang pakiramdam ni Pablo ay talagang tama lang na siya ay magpapasalamat because he observed. Naobserba niya, nakita niya ang spiritual growth na mananampalataya at yung kanilang pag-ibig na kanilang ibinabahagi rin. Yan mga kapatid. Okay? Now, what is the reason? Una kasi natin tinalakay kanina ay yung necessity. Ano naman yung reason? Sa verses 3 and 4, iisa-isahin na natin. Sa verse 3, sabi niya, your faith groweth exceedingly. Amen. Yun yung reason. Kaya kapag yung isang Kristiyano ay nagtatapat o nakakakitaan ng mga pagbabago, tiyakin ninyo na mayroong mga Kristiyanong nagpapasalamat. Amen? Kaya yung tinuturuan dito, yung mga dinidisciple, yung iniimbita o sinusundo, kapag kayo ay nagpakita o kinakitaan ng paglago, ang unang-unang magiging masaya ay hindi yung pastor, kundi yung nag-aalaga sa iyo. No. Hindi ko naman kilala eh. Hindi ko naman kilala ang detalye sa buhay mo, pero yung nag-aalaga sa iyo, yan ang no? Pagka nagkikwentuhan nga kami ni Yormike, ang dami naming bidahan. Hanggang sa, noong nakaraan ay, alas 12 na pala, kailangan natin maghiwalay na. Hindi namin, kasi ang dami namin pinagkikwentuhan patungkol sa mga dinidisciple. Yan mga kapatid, no? It reminds me of a powerful verse about faith in Hebrews chapter 11 verse 1. Kasi sabi ni Pablo, your faith groweth exceedingly. Ang unang-unang napansin niya ay yung kanilang pananampalataya, di ba? Kaya nag-remind sa akin yung Hebrews chapter 11 verse 1. Sabi po ng 11:1 ng Hebrews, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Okay? Now, the author of Hebrews tells us that faith is a confident expectation. Ano sa Tagalog yan? Tiwala na sa inaasahan. Tiwala sa inaasahan. Hindi ka pwedeng umasa sa hindi mo pinagkakatiwalaan. Amen? Kalokohan yun. Nayayaman ako pagkatapos ng 10 taon. Ganun ba? Anong inaasahan mo? Inaantay ko pa lang. Anong ginagawa mo ngayon? Wala pa. Anong pinapanalangin mo? Iniisip ko pa lang. Wala. Niloloko mo ko o niloloko mo sarili mo. Sabi ni Pablo, mga kapatid, no? Sabi ng sumulat ng Hebrews, na ang pananampalataya ay confident expectation yan. Tiwala sa inaasahan. Ibig sabihin, kaya ka umaasa kasi nagtitiwala ka kasi, pabalik na naman tayo, may pananampalataya ka. Amen? Yun mga kapatid. Okay? And the firm belief in what cannot be perceived by the senses. Yun, yung matibay na paniniwala na hindi makita ng pakiramdam mo. Hindi makita ng paningin mo. Tagalogin natin. Hindi nahalata ng mga pandama o hindi nararamdaman ng mga pandama. Yun ang pananampalataya eh. Kahit hindi mo nakikita, pero niyayakap mo. Amen?
Oh, parang kailan lang. Nagkwekwentuhan tayo na magtatayo na tayo, magkakaroon tayo ng, ngayon, sa atin na yung property. Di ba? May tatayuan na tayo dati. Nag-uusap lang tayo ng, tatayo natin, pero sa pasok pa lang. Pero ngayon, totoo na yung dating larawan. You see? Bakit? Kasi yumakap tayo na ang Diyos ay magbibigay sa atin ng kaparaanan upang ito ay maisagawa natin. Okay? Yun po mga kapatid, no? Matibay na paniniwala sa mga bagay na hindi nararamdaman ng pakiramdam mo. Parang ganito, nakakakita ka pero hindi mo nakikita. No? Marunong kang makaramdam pagka sinalat mo pero hindi mo maramdaman. Pero meron kang pangsalat. Meron kang panlasa. Nilalasahan mo pero hindi mo malasahan. You see? Kapag ginamit mo yung physical na senses mo, walang kabuluhan. Pero sa pananampalataya, yung sense ng pananampalataya mo, yung panglasa ng pananampalataya mo, yung paningin ng pananampalataya mo, yung pangsalat ng pananampalataya mo, salat mo siya. Nakikita mo siya. Nararamdaman mo siya. Naririnig mo siya. No? Nalalasahan mo siya. Ano kaya yung lasa ng building, no? Alam nyo, ginagamit ko lang yan para maintindihan natin, ha? Hindi nilalasahan ng building. Baka pagka natayo yun, nakita ko yung iba sa inyo, tingnan ko nga, anong lasa? Anong lasa nito? Okay? Another strong verse is in Hebrews chapter 11, verse 6, which states, sabi po dito sa 11:6, but without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Okay. Itong verses na to ay nag-emphasize ng pananampalataya as, paano niya in-emphasize ang pananampalataya ito? Number one, a fundamental aspect. Ang pananampalataya ay fundamental aspect o pangunahing aspeto ng pagpiplis sa Diyos. Ibig sabihin, kapag wala kang pananampalataya, hindi mapliplis ang Diyos sa iyo. Kahit magtuwad-tuwad ka pa. Pananampalataya ang kailangan para ma-please natin ang ating Panginoon. Amen? At I think, in-honor ng Panginoon yung ating pananampalataya kahit na halos imposible. No? And a source of hope and confidence. Yan po yung ginawang emphasis ng Hebrews 11:6 sa word ng pananampalataya, na ang pananampalataya ay source ng pag-asa at tiwala, confidence, o pinagmumulan ng pag-asa at pagtitiwala. Okay? Yan po yung number 1. Okay? At number 2 naman ngayon ay the charity of every one of you. Sabi ni Pablo sa verse 3, as we continue, verse by verse na to, no? The charity. Ano ba sa Tagalog yung charity o ibang salin? Pag-ibig, pagmamahal. Okay? The charity of every one of you toward each other aboundeth. Yung unang bahagi muna, the charity of every one of you. No? This emphasizes that the love was not just a select few. Hindi lamang yung ilan-ilan yung marunong o nagmamahal. Hindi lang yung 4 sila mapagmahal dito sa church na to. Hindi yan, mga kapatid. Ang sinasabi ni Pablo ay naging karakteristik o naging katangian nung community. Yun yung church ng Thessalonica, na sila ay naging mapagmahal na church. Naintindihan nyo, mga kapatid? At ang emphasis ay hindi lamang naging mapagmahal, hindi lamang 1 o 2, hindi lamang yung music team ang mapagmahal, hindi lamang yung pastor ang mapagmahal, hindi lamang yung media team, hindi lamang yung mga nasa kids gen,
Hindi lamang yung mga nasa kublihan, yung mga kublihan leaders, hindi lang yun. Hindi lamang pastor's wife, sinama kita, ha? Di ba? Hindi yun. Kundi lahat karakteristik nila. Naging katangian nila. Maganda yun, mga kapatid, na maging katangian natin. Ano? Someone called me sometime this week. Namatay yung nanay niya at lumapit siya sa kapatid niya. At yung kapatid niya ay dati nating member, umalis na at nag-move sa Mindanao. Wala siyang kilalang pastor dito sa Calamba, pero dito namatay. Pero galing sa kanya, pinauwi niyo rito. Kasi gusto ng kapatid na sa kanya yung nanay, kaya lang sa kanya inabutan. Sabi niya, kailangan namin ng pastor. Meron ka bang maire-recommend na pastor? No? Hindi lang po ako rito, kasama ko ang church dyan. Yung pastor namin, si Pastor Kilas. Nagkakonect kami. Tapos nung nagkita na kami, dun sa burol na nanay niya, ikwento niya sa akin yung sinabi nung dati nating member. At totoo na sabi, yan sila pastor at yung gateway. Ano yan? Yan ay nagkikater sa mga mahihirap. Totoo yan. Pero halos wala na ngayon kasi yung mga mahihirap dati umangat na eh. Tama mga kapatid? Nagbago na. Natatawa nga ako naalala ko yung mga panahon na yon. Magandang testimony yun na tayo po ay kahit walang-wala, nagtsatsaga tayo, nagmamahal tayo. Kaya lang, naging professionals na, nakapag-aral na, nagbago na. At marami pang mangyayari. Kaya kung magkaroon man kayo ng pagbabago, dapat sa maganda, hindi dun sa hindi maganda. Okay? Now, ang emphasis is the charity of every one of you all. At yung isa pang emphasis ay aboundeth, nag-uumapaw. The word signifies that the love was not just present, but it was growing. Lumalago yung kanilang pananampalataya at pagmamahal, overflowing and increasing. Ibig sabihin yung level ng kung ano tayo ngayon, after 5 years, dapat kung aakit man yun, kahit na hindi 10 steps kagad, kahit na 1 o 2 steps, dapat ay lumalago. Yan po ang pinag-uusapan natin dyan. Amen? Dapat may progreso. Ang progress, mga kapatid, ay naglalarawan o nagsisignify ng buhay. Saan mang area ng buhay yan? Sa physical na buhay mo, o sa career mo, o sa education mo, o sa spiritual life mo, dapat nagpro-progress. Tama ba mga kapatid? Yung word na aboundeth na yan, progreso yan. The growth in love is presented as a positive indication of their faith. Positibong indikasyon yan ng kanilang pananampalataya. It also suggests that their love was a source of encouragement for other churches. Tama mga kapatid, ang ibang mga churches na encourage pa sa pamagitan nila kasi lumalago sila. May sakit ang isang tao kapag hindi siya na-move o hindi siya na-impress o hindi siya na-bless sa progresong nangyayari. Tama mga kapatid? May problema yan. Now, punta tayo doon ngayon sa verse 4. Ang unang sabi ni Apostle Pablo sa verse 4, your patience and faith. Okay? Your patience and faith. Makita natin dito yung purpose ng pananampalataya. It is the way to please God. Kanina sa Hebrews di ba? It is impossible to please God without faith. Kaya faith is the bedrock. Sa Tagalog ng bedrock ay matigas na bato sa ilalim. Ibig sabihin, yan ang pundasyon. Amen? Na walang Kristyanismo, nang walang pananampalataya. Itong lahat ng ginagawa natin ngayon, wala ito lahat
kung wala ang pananampalataya. Pananampalataya o faith is the bedrock of a fellowship with God, allowing individuals o allowing believers to connect with Him and experience His presence. Yan yung pa, mga kapatid, no? Oh. Faith involves believing in God's existence and His character. Oh, ang character ay katangian. Di ba? Tama? Tagalog ng character, katangian. Oh, involved dito yung pananampalataya sa Diyos na nag-exist at sa kanyang mga katangian. Especially His goodness. Oh, naniniwala ba kayo na ang katangian o ang goodness ay katangian ng Diyos? Yes. Ang kaligtasan nga na sa atin, regalo lang eh. Oh, kung hindi mo nakita na ganon kabait ang Diyos, ay aywan ko na lang. Di ba? Napakabait ng Diyos, napakabuti niya na ginawa niyang sa pananampalataya at sa biyaya natin matatagpuan ang kaligtasan. Amen. Di ba? Oh, His goodness at yung reward. God is a rewarder. Isa yan sa napakagandang katangian ng ating Panginoon. Okay? Oh, isa pa, faith often leads to obedience. Mahirap pasunurin ang isang Kristiyano na may problema sa pananampalataya. Dapat establish ang ating pananampalataya. Sapagkat pananampalataya lamang ang pwedeng mag-lead sa atin, kahit matigas ang ulo natin in nature, magiging masunurin tayo to God's commands and aligning one's actions with His will or with the will of God. This involves following God's laws, principles, and guidance found in His Word and often extends to demonstrating faith and love through actions. Oh, isa pa, faith recognizes God's power and authority. Pananampalataya rin ang kailangan para makilala natin, para makita natin, para ma-recognize natin ang kapangyarihan ng Diyos at yung kanyang authority. Ito po ang problema na napakaraming Kristiyano sa panahon natin ngayon na hindi nila nare-recognize yung authority ng Diyos. Yes, they recognize the power of God, but not the authority. Tama ba, mga kapatid? Oo, tama ako. Kinikilala nila na ang Diyos ay makapangyarihan, pero pagka pinag-usapan na yung authority ng Diyos, naku, iba na. No? Acknowledging that He is the ultimate source of all things. Yan po, mga kapatid. God is considered the sustainer of all existence, of all that exists. Ito mundo na to ginawa ng Panginoon, at ginawa ito ng Panginoon sa pamamaraang sino man ang tumira sa mundo na to, mabubuhay. Tama, mga kapatid? Oh. Diniscover na lang ng mga tao yung mga bagay na mas kailangan pa at mas mapaganda pa. Pero ang pinanggalingan ng lahat ng nagawa ng tao, mula yan sa sustainability na ginawa ng Diyos. Amen? Oo. Totoo yan. Kaya ang tao gumawa ng washing machine kasi kailangan maglaba. Pero kahit walang washing machine, makapaglalaba ka. Kasi may tubig. Kung wala kang tubig, punta ka sa ilog. Oh. Di ba? Oh, nung araw, di ba? Ilog lang eh. Sapa. Oh, may kamay ka. Pwede ka maglaba. Sustainable, mga kapatid ng mundo eh. Oh. Di ba? Sustainable. Oh, di ba? God is also the source of meaning. Hindi lamang sustainable ang mundo na ginawa ng Diyos para sa atin. Siya rin ang pinanggagalingan ng kahulugan o layunin at value ng ating buhay. Oh. Napansin mo kapag lumungkot ang isang tao, ang taong malungkot, biglang nagiging spiritual. Oh. Oh. No? Masama ang imprecatory prayer but at some point, nagpre-pray ako ng medyo negatibo sa ilan sa inyo. Sa ilan lang. No? Kasi masyadong maganda lahat eh.
No? So, Lord, medyo kidlatan mo nga ng konti, Lord. Mga ganon, no? Hindi naman, hindi naman nakakamatay, pero honestly. At alam niyo mga kapatid, nangyayari. Mabigo ka. Hindi ko pa pinapanalangin yung mamatayan kasi ano yan eh. Hindi yan. Yung masuspensa na sa trabaho, dahil sa pagkakamali niya, babawasan yung kanyang rate per hour sa sweldo, mga ganon, pero mga kapatid, nangyayari. Nangyayari. Sa karanasan mo, di ba pagka nagkakaroon ka ng problema, di ba? Lumalapit ka sa Panginoon. Bakit ko alam yun? Kasi pareho lang tayo. Sa tanda kong to, mga kapatid, ako talagang. Pero pagka hayahay na naman, naalala ko noong mga 2004, 2003, yung aming business ni Ellen, talagang talagang dumadive sa buhangin. Wala. Ang dami naming mga ginagawa ni Ellen na mga kung ano-ano. Panay na ang seminar namin. Ubus na yung boses ko sa seminar, wala pa rin nangyayari. Panay panalangin. Hanggang sa nung nag-2006, 2007, pabira, kotse na, bahay na, mga ganon, Hindi mo na marinig si Lord. Totoo talaga yun. Hanggang sa inayawan ko na nga ang Lord nung na-offeran ako na doon na lang ako sa overseas ba't nga naman ako magpapasol? Ano ba kinabukasan ko rito? Away kami ni Ellen. Sabi niya, ako tinawag ako maging pastor's wife. Paano kayo magiging pastor's wife? Ayoko na magpastor, sabi ko sa kanya. Kaya kailangan ka magpastor. Away kami. Oras na. Magsisimba tayo. Kaya simba kami, patapos namin mag-away. Ganun na nangyari dati. Nung nag-uumpisa pa lang ang gateway, away kami talaga kasi ayoko na. Tamo? Kasi ang laki ng kita. Wala kang kailangan. Pero kapag dumadive na naman, naku Lord. Ganon. Di ba? Yung mabigo ka sa pag-ibig, no? Mabigo ang puso mo, mga ganon. Mawalan ka ng trabaho, talagang yan. Mamumove ka dyan. Kasi ang pananampalataya, mga kapatid, ay source ng meaning, kahulugan. Mawawala ang kahulugan ng buhay natin kapag nawala ang pananampalataya natin. Naakala natin kay husband o kay wife lang o kay boyfriend o kay girlfriend. Hindi, mali. Ang kahulugan ng buhay natin ay nasa pananampalataya. Yung purpose, yung layunin yan, nasa pananampalataya. Pati value ng buhay natin, nasa pananampalataya rin. At syempre, mga tao tayo, madali tayo talagang makalimot. Kahapon lang, praise the Lord tayo ng praise the Lord, di ba? Pero mawawala yan kapag nakatikim na naman tayo ng ginhawa. At lastly, aywan ko, hindi pa to last. No? Faith enables believers to persevere. Hindi ka makapag-persevere, hindi ka makakapanatili kung wala kang pananampalataya. I'm telling you. No? Through challenges and difficulties, trusting in God's provision and guidance. Nang dahil sa pananampalataya yan. Kaya kung meron ka mang dapat inaalagaan, dapat yung pananampalataya mo, alagaan mo yan. Sapagkat yan ang pinanggagalingan ng lahat ng mga mahalagang bagay na nangyayari sa buhay mo. Amen. Tama ba mga kapatid? Na malilimutan mo kapag kaya hindi alam ng Panginoon kung ibubuhusan ka talaga ng pagpapala kasi kapag binuhusan ka ng pagpapala, malilimutan mo siya Nalilimutan mo Di ba? Nagkaroon ka ng girlfriend na napakaganda, malilimutan mo si Lord. Kala mo,
Tapos iniwanan ko na napaganda. Maalala, ay Lord, ikaw pala pinakamaganda talaga. Hindi ka pala nagbabago talaga, Lord. Mga ganun. Pero nung malapit, nung talagang lagi kayo magkayakap, lagi kayo magkaulayaw, naku, wala si Lord. Oh. Di ba? Kaya ganito ang buhay natin, up and down. To make it exciting. Di ba? Yeah. Kaya wag kang masyadong wag kang mawala ng pag-asa. Talagang ganyan ang buhay. Dinedesign ng Panginoon ang buhay natin para hindi natin siya malimutan. Amen. Kasi malilimutan mo talaga siya. No, nakakita ka lang ng pogi. Hindi mo pa boyfriend, ha? Limot mo kaagad ang Lord, eh. Limot mo kaagad, eh. Nakita pa lang yan, ha? Lalo na kapag ganapa sa'yo yan, ha? Kaya, di ba, napakaganda. Yung pala, napakatigas ng ulo pala. Nako, Lord, tatawag ka na naman kay Lord kasi, napakatamad pala. Tad-tad pala ng bisyo, mga ganon. Napakasama pala ng habit ng taong ito, mga ganon. Na at first, nung makita mo, kala mo, siya na ang langit. No? Yan. Yan, mga kapatid, faith enables believers to persevere. Amen. Yan, makakapanatili tayo. By acknowledging God's presence and power, Christians can find comfort and resilience. No? Ang resilience ay, tatag. Lumalakas tayo, tumatatag tayo, tumitibay. And even opportunities for growth amidst adversity. Kahit na mahigpit ang pangangailangan, kahit na mabigat ang buhay, nagpro-progress pa rin tayo, lumalago pa rin tayo. Nandahil sa pananampalataya yan. Tanggalin mo ang pananampalataya para kang lalakad sa isang napakalawak na lupain na sobrang dilim, na hindi mo malaman kung saan ka pupunta. Yan po, mga kapatid. God's provision and guidance can be helpful during difficult times. Totoo yan. Finding strength and comfort. No? God's word, prayer, and faith can offer solace. Yan ang pananampalataya, eh. Ito'y nag-o-offer ng aliw. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay nakakaaliw. Alam niyo ba yan? Kaya lang kapag nakita na natin yung God's will, ika nga, no? Nawawala yung aliw sa Diyos. Puro na aliw na kay sweetheart. You see? Di ba, mga kapatid? Nandahil sa pananampalataya, we can find strength and comfort. Sa salita ng Diyos, sa pamamagitan ng panalangin. Ang pananampalataya, nag-offer sa atin yan ng aliw. Huwag nating pababayaan ang ating pananampalataya. Difficulties can be opportunities for growth and refinement. Ang refinement ay yung pinipino tayo. Alam mo yung nagiging gentle? Yun ang nagiging epekto kapag tayo'y nakaranas ng mga kabigatan sa buhay. Nag-uumpisa yan sa pagiging humble, eh. Pagka naging humble ka, magiging refined ka. Magaspang, eh. Kapag magiging magaspang ka, rough ka, eh. Kapag lahat ang dali mo nakukuha, eh. Lahat ng gusto mo nangyayari. You see? May mga taong halos ang mga gusto nila nangyayari, pero after yan ng maraming mga pagsubok, kapag ka nag-mature ka na, makikita mo lahat ng mga gusto mong mangyari ay nangyayari. Okay? Yan po yan, mga kapatid. Faith is the means by which believers can receive blessings. Hindi ka makakatanggap. Pwedeng blessing na, pero hindi mo ramdam na blessing pala yun. Hindi mo makikita siya as blessing, kundi pangkaraniwan lang. You see? Merong mga nakatapos ng college. Ay, salamat nakatapos ako ng college.
pero merong nakatapos ng college na talagang niyayakap ang lupa sa sobrang pagpapasalamat. Nakatapos siya ng college. No? Pananampalataya yan. Kasi ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng means na kung saan tayo mananampalataya ay nakaka-recognize ng blessing. Amen. No? Yes. Sa Book of Psalms, paborito ko talaga yung sabi ng Panginoon that I will plant you like a tree planted in the waters. Na ang bunga ay hindi ka na kinakailangan pang magpakahirap. Kusa ka na lang magbubunga. At yung sanga mo na sa salawak na kung sino man yung makakadaan ay makakasilong at makakaramdam ng ginhawa. Paborito ko yan Can you imagine kung yun ay ibibigay sa iyo ngayon? Ano kaya magiging ikaw? Na para kang isang puno na itinanim sa isang lugar na napakaganda ng lupa, hindi na kinakailangan diligan kasi matubig ang lugar. Tapos ang bunga mo ay talagang kusa na lang na nagbubunga. Kung yun ay gagawin ng Diyos sa iyo, ano kaya ang magiging ikaw? Siguro madadaanan mo ako. Yun na lang. Si Joshua, isnag. Haharap diyan sa church. Dati ako diyan nag-church pero hindi na ngayon. Saan ka nag-church? Wala na, hindi ko na kailangan ng church. Naintindihan niyo mga kapatid? Kung ilalagay ka nun, pero mayroong mga taong nilagay dyan. May mga Kristiyano na inilagay sa posisyon na yan. Na bagamat hindi sila mayaman, pero talagang maginhawa talaga sila. Na hindi pwedeng ipatikim ng Diyos sa iba sa atin. Kasi pagka ipinatikim sa atin, sasabog ang mundo natin. Naintindihan mga kapatid? Dangerous. Tamo? Kaya kapag pinag-iigi natin, naging faithful tayo ngayon. Sabihin ko sa inyo, pagka naging faithful tayo ngayon, magbabago. Matitikman mo yung sinasabi at i-describe ko sa inyo. Amen. No? Alam nyo, faith, privilege of faith. Ang pananampalataya ay pribilehiyo to. Not merited or earned. It describes something that someone has received or experienced without deserving it. Meron ka ngayon pero hindi ka man karapat-dapat pero meron ka. Amen? Amen. Pwede kang mag-pray na wala ka namang karapatang mag-pray. Pero pwede kang mag-pray kasi binigyan ka ng karapatan kasi saved ka na. Amen. Sa Bible mga kapatid, ang lahat ng mga unsaved na nagpre-pray, hindi pinakikinggan ng Diyos yun. Alam nyo ba yun? Pero ikaw, pwede ka nang lumapit sa Panginoon at pwede ka nang manalangin at ikaw ay pakikinggan. Amen. Yan mga kapatid. Kaya privilege itong pananampalataya natin. Bakit natin to privilege? Kasi hindi to merited, hindi to earned. Bigay lamang ito. Amen? Nagkaroon ka kahit hindi kakarapat dapat. At dahil nagkaroon ka tuloy ng karapatan. Kahit hindi karapat dapat. Tanyo, dahil sa pananampalataya yan. It implies a lack of justification or failure to meet the criteria. Di ba, lahat tayo, hindi natin na-meet ang criteria. Nagkasala tayo. Wala sa atin nakamit ng criteria that would normally be associated with receiving that particular thing.
lahat ng naging, hindi lahat pero I can say, 99% ng na-promote para maging manager o maging CEO, ipinakita niya na na-meet niya lahat ng criteria. Naintindihan niyo ako mga kapatid? Oh. Lahat ng naging doktor, bago maging doktor yan, kailangan imimit niya ang lahat ng criteria. Pero sa atin, hindi. Hindi natin na-meet. Kasi kahit pagsikapan natin, hindi natin talaga mamimit. Pero kahit na ganon, nagkaroon ka. Kaya hindi ko nga maintindihan yung iba. Bakit ganon? Bakit hindi nila pinapahalagahan? Oo. Dahil libre. Dapat, lalo nga natin palahalagahan kasi hindi ka karapat dapat pero nagkaroon ka Binigyan ka Hindi mo na-meet ang criteria pero, tamo, di ba? Akala nyo lahat ng mga lumuluha ay niyayakap ng Diyos? Ang unsaved, hindi yan niyayakap ng Diyos. Saved lang ang niyayakap ng Diyos. Alam nyo ba yon? Saved lang. At ikaw ay na-saved ng dahil sa biyaya. Pero wala kang na-meet na criteria whatsoever. Nang dahil sa pananampalataya na yan. Amen. Di ba? It cannot be purchased. Hindi ito pwedeng bilhin. Kung bibilhin mo man, wala ka naman pambili. The phrase means, cannot be bought or sold. No, non-transferable, unassignable, untransferable. Hindi lang non-transferable, kundi untransferable. Hindi pwedeng ilipat. Ang pananampalataya ni nanay, hindi niya pwedeng ilipat sa pinakamamahal niyang anak na unsaved. Hindi. Kahit sobra pang mahal mo ang anak mo, hindi mo po pwedeng ilipat o ipamana sa kanya ang pananampalataya mo. Never. Tamo Hindi. Ang daming bagay ang pwedeng mailipat Lahat ng mga na-acquire namin ni Ellen, ang bahay, yan, pagka namatay kami, sa anak namin lahat, kotse, lahat. Lahat. Amen? But never our faith. Hindi. Gustuhin man namin. Hindi po pwede. Kita mo mga kapatid, sobra. Pero libre to. Pero hindi pwedeng bilhin, hindi pwedeng paghirapan, hindi pwedeng pagsikapang magkaroon, hindi pwedeng ipamana, hindi po pwedeng i-share. Hindi. Bakit? Kasi given to us by God. Given lang yan. It means that faith is a gift from God, enabling us to believe and trust God. Hindi ito pwedeng ipamana. Kaya nga tayo merong friend day. Kasi hinahamon tayo ngayon mga kapatid na mag-uumpisa na tayo. Amen? Oo. Nadali natin ang mga kaibigan natin sapagkat ang ating pananampalataya ay hindi pwedeng ipamana. Kinakailangan nilang makaranas ng kapanganakang muli sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kung ano nangyari sa atin has to happen to them as well. Yan po ang ibig sabihin yan. Kaya ang sabi ng Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 is a key verse that supports the idea that faith is a gift from God. Is stating, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast." This verse suggests that saving faith is not something earned or achieved through human effort, but rather a divine endowment. Bigay lang yan. Bigay ng dahil sa pananampalataya. Amen? Romans chapter 12 verse 3 also speaks of a measure of faith.
Measure, yung sukatan ng pananampalataya. Sukat ng pananampalataya o antas ng pananampalataya o timbangan ng pananampalataya. Depending on the specific nuance you want to convey. Ang pananampalataya ay binibigay lamang, ipinagkakaloob lamang sapagkat yan ay biyaya, at ang pananampalataya kapag ikaw ay mananampalataya na, ang Diyos din ang magtatakda kung ano ang magiging level at degree ng pananampalataya na magkakaroon ka. You see that, mga kapatid? It means that God has assigned, implying a divine allocation of faith to individual believers. Ngayon may nagtanong, bakit hindi ako binibigyan ng pananampalataya na katulad ni brother o ni sister na ganito? Kasi hindi ka pwedeng bigyan ng pananampalataya katulad nila. Kasi kapag binigyan ka nun, alam ng Diyos na inutil ka. Walang mangyayari. Naintindihan nyo, mga kapatid? Kaya, napansin ninyo kung sino yung mga busy rito sa atin, kung sino yung may mga responsibilities na, sila pa rin yung nagiging napaka-busy. Sila yung binibigyan ng binibigyan. Halos wala na. Binibigyan ng responsibilities. Bakit? Kasi sila yung maaasahan. You see? Alam niyo, mga kapatid, ng pananampalataya, hindi lang yan sukatan ng paggawa o pagbibigay ng oras natin. Pati sa pagbibigay. Bakit yung iba? Hindi ko naman nakikita rito. Kasi kaya hindi nyo nakikita yan kasi laging nasa labas, busy sila to earn money, pero pagka pumasok naman sila rito, nagbibigay naman sila. Iba-iba po tayo ng gamit. Pananampalataya ang lahat ng pinanggagalingan yan. Yes. Tama. Wala ka nang oras, wala ka pang ibinibigay. Anong ginagawa mo sa buhay mo? Pagka tinanong mo naman, ay kumikita ng pera, ba't wala ako nakikita? You see? Come on, kinakailangan po nating makita ang pagbabago. At ito ang mga bagay na pinasasalamatan ni Pablo nung makita niya na ang pananampalataya ng Thessalonian believers. It means that God has assigned, implying a divine allocation. Allocated ang pananampalataya sa iba't ibang individual na mga mananampalataya. Kaya, paano ka bibigyan ng Panginoon ng napakagandang business, na malakas na business? Wala namang mangyayari. Ba't ka bibigyan ng talento? Para lang mabigo, para lang maging laughing stock na tinatawag, maging kahihiyan. Amen? Kanina, nakausap ko si Sai kanina kasi may pressure na rin siya sa trabaho niya. Ganun talaga. It wasn't like when she was 20 years old o 18 years old. Sai, ako agad niya, ako yan. Wala na ngayon. Meron talagang time na hindi ka makakakilos kasi may mga tao kang hawak. Ganon si Joshua, iba rin naman. Magkakaroon ng anak, nako, pambira. Lalo na kami ni Ellen, 5 anak namin . Wala kayong lahat sa amin. Ano, mga kapatid? Pero kahit na 5 ang anak namin, nagawan pa rin namin ang paraan, Mr. Ellen. Biyaya nandun siya, pananampalataya pa rin yan. At ang panghuli, it is all. It is for you all. Or it is all for you. Ano man na tamang salita dyan. Ito yung nakita kong mas tamang English . It is for all. Yan na nasulat ko. Huwag mo sabing mali. Ano ka ba? Maraming nakakapakinig. Ano ka ba? It is for all. Para sa lahat ang pananampalataya. Pero liwanagin natin, mga kapatid. When we say it is for all,
they usually meant that a particular people or statement or condition applies to every individual, believers, or entity within a defined group. Kaya yung for all na yan po ay para sa defined group, para lang yan sa mga anak ng kaharian ng Diyos. Naintindihan nyo? Hindi lahat para sa lahat ng mga tao sa buong mundo yan. Lahat ng mga meron lamang relasyon sa Diyos ang pwedeng i-apply o pag-applyan ng word na it is for all. Bigyan ko kayo ng halimbawa. If a manager says, this new policy is for all employees, it means that the policy applies to every single person working for that company. Naintindihan niyo mga kapatid? Kaya tayo na nandito at ang iba pang mga mananampalataya, kasama sila doon sa ang pananampalataya ay para sa lahat. Sa lahat ng mga ligtas, sa lahat ng born again, sa lahat ng anak ng Diyos, sa lahat ng Kristiyano, sa lahat ng mga disciples. It is for all. Palaguin natin ang pananampalataya natin. Amen? At isa yan sa mga topic natin sa camp ng up and coming. Kaya mag-attend ka. At kapag hindi ka nag-attend, mortal na kasalanan yan. At kapag nagkaroon ka ng mortal na kasalanan, walang kapatawaran yan. Oh. Kaya pag hindi ka nag-attend ng up and coming, pupunta ka sa impyerno. Oh. Kita mo ha? Kaya mag-attend kayo ng up and coming. Mahalaga yan. Kahit hindi ka pupunta sa impyerno, kapag hindi ka nag-attend yan, may mawawala sa iyo. Oh, kasi ang Kristiyano, pagka ikaw ay tinuring ng anak ng Diyos, hindi ka na niya po pwedeng talikuran. Kita mo, parang unfair, no? Oh. Yung mga Pentecostal, hindi talaga makapayag dyan di ba? Oh, hindi. Talaga ayaw silang papayag na hindi mawawala ang kaligtasan yan kahit na balasubas yan. Mga kapatid, ang isang totoong anak ng Diyos, hindi pwedeng maging balasubas sa totoo lang. Kung balasubas yan, tapos sabi niya, anak siya ng Diyos, malamang sa malamang, peke yan. Peke. Ba't ko sinasabi? Kasi nabunagin ako Nabunagin ako mga kapatid. Napakalayo. Nung itsura ko ngayon, yung ginagawa ko, napakalayo. Imposible. Nung hindi pa ako saved. Imposible talaga. Sobrang imposible, napakalayo talaga. Pero bakit? Dahil nabunagin ako. Kahit hindi ako perpekto, pero na-born again ako, at nung ako'y ma-born again, binago talaga ako ng Panginoon. At yun mga kapatid ay gaganda ng gaganda as it progresses and as my life gets older. At ang aking glorification, pagka ako'y tumungtong na doon sa presensya ng ating Panginoon, the Lord will give me a new body. And new nature na. Yun na talaga, wala nang kasalanan. Pero in the future pa yon. Pero kahit dito mga kapatid, alagaan natin ang pananampalataya natin. Palakasin natin yan. Amen? Hindi na nga natin pinaghirapan hindi pa natin pinasasalamatan. Si Pablo nga, pinasasalamatan niya nung makita niya ang pananampalataya ng mga kapwa niya, mga believers. Dapat ganun po tayo. At kung ikaw naman ay narito at wala ka pang pananampalataya o hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang iyong Panginoon sa sarili ka pagligtas, pwedeng ngayon ay anyayahan mo siya sa buhay mo. Amen. Anyayahan mo siya. Ibigay mo ang iyong puso sa Kanya. Yes. Sabihin mo sa Kanya, Lord, iligtas mo po ako. Ang pangako ng ating Panginoon sa 1 John chapter
1 verse 9, ang Diyos ay tapat na kapag ka humingi ka ng tawad, ikaw ay kanyang patatawarin. Hindi ka mahirapan. Oo. Patatawarin ka kanya kagad kapag ka sa puso mo ay hihingi ka sa kanya ng tawad at nananampalataya ka sa puso mo.